So, So, ano po lang ngayon sa load and shide kasi doon po ang operation. Matik na, hindi na kami mag-aalala. Hello guys! Welcome back to another vlog. It's sa may Oliver Cagas Chemiker. Guys, for today's video, video. Dito po pala tayo sa breakfast room kasi po maglilinis po tayo dito ng ating coffee machine. Nalinisan. Kasi po, wait lang. Ito coffee machine kasi, ginamit to kanina. Dalawa ang coffee machine namin dito sa breakfast room at saka yung coffee machine namin na private, yung palagi naman ginagamit. Ito, breakfast room for the guests. So, turn on ko to kanina kasi po ang dami nating guests. Hindi kaya ng aking kilikili powers. Ito guys, so nagsa-start na po siya. Ito, may milk kami dito guys, mga maliliit na milk. Ito, Cafezano. Yan. Gatas siya. Tapos meron tayong stuff, para siyang sugar. Pero hindi siya sugar. Ito, sugar naman siya. And, itong maliit na, ito ay maliit na, cool shrunk or refrigerator para, malamig pa rin ang ating milk. Kukunin natin ang milk ngayon, ilagay natin sa ibang, ilagay ito sa ibang, na pala natin siya. Ilagay natin sa ibang ref. So, ngayon po ay kailangan na po natin siyang linisan. So, ito po ang unahin nating pipindutin. Ayan, di ba? So, ang nakalagay dyan, kukunin daw ito. Itong tubig na to, yan, itatapon natin ito. Okay, itatapon natin to. So, hindi ko siya madala kung mayroong camera. So, kailangan ko muna i-turn off ang camera para matapon natin to. Okay. Kailangan na po linisan natin to. Ayan. Itong coffee machine. Before natin to ilagay dapat ilagay dito. Ito, nakuha ko na po itong sabonin nito sa coffee bean. So, wait. Kailangan pala natin kunin ang ating gatas. So guys, kailangan na po niya ng tablet. Ito yung tabletas. Dito natin ilagay yung tabletas. Wait lang. Itong coffee machine na to guys, kagaya lang dito ng coffee machine namin sa bahay. Yung sa private namin. Ilagay dito. At saka, pindot. Diba? Diba? Maglinis na dyan. Hayaan na natin siya ng mga ilang minuto na matapos, okay? Ngayon sa kitchen, kasi po magluluto po tayo ng ating tanghalian. So, multitasking po tayo ngayon. Nagluluto ako ng tanghalian ko, naglilinis doon sa coffee machine, nagsaing, maglinis pa sa mga plato, maghugas pa ng mga plato. So, ano tayo ngayon ito? Multitasking, kasi po yun nakalagay sa ating CV na kaya ko po magtrabaho under pressure. Kaya ngayon, kukunin ko na po yung, hindi ko pala kaya yung under pressure na yan. Yung mga multitasking na yan, hindi pala ako multitasker, ha? Charot lang. Joke lang, pinapatawa ko lang po kayo. Joke lang po iyon, baka seryosuhin niyo po iyon. Huwag naman po iyon. So, it's the right time na ilagay na po natin ang onions at saka garlic. Maggisa ako ng karning baboy, hindi kaning baboy, karning baboy and may mga gulay tayo ng mga Mexican beans. And lagyan din natin ng talong. Okay? Yung karne na to, ito na siya, diba? Luto na siya. I'm very gutom. Kapag baka tinatanong yung basta mga parents mo, Oliver, wala po sila ngayon dito kasi po ito po ang day ng operation ni Dad Uwe. Hinaalan po natin ang apoy para hindi siya agad-agad. So, mag-slice na po tayo ng ating mga beans. Ito na po. Kalimutan ko pala to guys. Ito, may talong tayo dito, slice natin ng maliit. At saka itong Baguio beans. Slice natin ito, ubusin ito lahat kasi baka kung hindi ko maubos yan, masisira lang yan sa ref. So, ubusin ko lang yan. Kasi marami tayo ngayong mga karning baboy na bili kahapon.
Gusto ko sana chicken. Eh, sabi ko palagi mo ako nag-chicken, oy. So, sabi ko magkaning baboy naman ako. Para maiba. Diba? Ayun ay, it's the right time na ang talong na naman. So, ngayon po yung operation ni Dad Uwe, kaya ako na po mag-isa ngayon dito nagtatrabaho, kumakain. Hindi ako mag-isa pala, dito pala si Andy kasama ko. So, ano po sila ngayon sa Loudon Shide kasi doon po ang operation ni Dad Uwe kaninang umaga po. Kaninang umaga po sila nag-drive 6 a.m. Kasi po yung operation ni Dad Uwe ay 8 a.m. po ka guys. And then, hindi naman siya agad-agad 8 a.m. May operation, kailangan pa i-prepare. So, untay naman sa dumating nung ka guys kasi kapag umaga, at saka hindi naman po malayo ang Loudon Shide from here. Yung Loudon Shide, yung malapit kay na Mami Rose. Oo. Sabi ko kay Mami Rose, nandyan pala sila Dad Uwe, Dad Egbert sa sa Loudon Shide. At sayang naman kasi po, hindi makapunta si Mami Rose kasi nga si Kuya Martin nasa Poland daw ngayon si Kuya Martin. Sabi niya, Oliver, alam mo, kapag andito lang si Martin ngayon, pupuntahan talaga namin doon. Wala namang sakyan na mag-drive. Ayaw din niya kasi ayaw na mag-train kasi daw wala daw siyang Deutschland ticket or German ticket. So, ayun. Hindi na lang daw siya makapunta. Sayang daw kasi kung andun talaga daw yung si Kuya Martin, bibisitahin daw talaga niya si Dad Uwe, Dad Egbert. Kasi mga parents ko, uuwi naman after operation, hindi naman sila doon magsistay. Kasi, gusto ni Dad Uwe na uuwi siya agad-agad kasi ayaw niya doon lang magstay ka, guys. At saka ayaw niya magstay sa hospital, no? Kasi kapag magstay siya sa hospital, si Dad Egbert uuwi ng bahay. Or else, si Dad Egbert mag-book doon ng hotel kasi hindi man dinala ang mobile home. Nag-car lang sila, hindi sila nag-mobile home kasi nga uuwi. Ang bango ng yung kapag garlic at saka onions, siya, mabango siya. Nagpasalamat ako sa Panginoon ka guys kasi po kaya ng umaga nag-chat ako kay Dad Uwe. Sabi ko sa kanya na everything will be okay. Please pray first before ang operation para magiging successful ang operation. Hindi matulad dati na walang nangyari, hindi successful. Na sana ito na yung last operation diyan sa tuhod mo kasi tuhod po yan ka guys, 'di ba? At saka nag-alala din siya kasi baka daw, hindi na siya makalakad after operation. Yun ang niya. Ayaw niya mangyari yun ka, guys. At ayaw rin namin mangyari. No, sino bang gusto na after operation? Hindi na makalakad, di ba? Lagay natin yung talong. Okay. Nilagay ko yung talong doon. So ngayon naman, maghiwa tayo ng beans. Hugasan ko lang to dito. Kapag nahiwa na siya, lagyan natin siya ng water para dito hugas na po siya. So, yan. So, kaya umaga, nag-chat si Dad Uwe at Dad Egbert sa akin mga, 11:30. 11:30, 11. Yeah, 11:30 pala. So, ang 8 yung operation, 11:30 siya nag-chat. Sabi ni Dad Uwe, sabi niya, thank you Lord kasi daw successful ang operation, everything is okay. And nag-narcosis siya ka guys. Narcotic ba yung pinatulog siya? Pinatulog siya while ginagawa ang operation. Kasi nga, kahit ako ka guys, kapag ganyang operation, gusto ko rin matulog. Ayoko makita yung kung paano ginawa yung operation, yung binuksan yung tapos tahiin. Patulugin mo lang ako. Paanuhin mo lang ako, gisingin mo na lang ako kapag tapos na, 'di ba?
Tapos kapag tulog ka niya, hindi mo talaga ma-feel yung sakit. Ma-feel mo lang yung kapag gising ka na, uy, may ano na pala ako sa tuhod. Di ba ganun yan ka, guys? Do wala pa naman operation nangyari. Uy, thank you, Lord, no? Simba ko po na palayo ta anak. So, ayun, sabi niya, 2 hours daw siyang tulog. 2 hours siyang tulog dahil sa narcotic. Tapos nag-send pa si Dad Egbert sa akin ng ano ka guys, ng picture ba. Sabi niya, OP is overstanding ba yun? Oo. Sabi niya, operation is successful. Sabi Dad Egbert. Tapos nag-send siya ng picture ni Dad Uwe. Sinundan niya ako. Hindi ko na ipakita sa inyo. Sa amin na lang yung picture. So, ayun. Alam mo sa picture ka guys, no? Di ba nakita mo si Dad Uwe na maligalig, palaging tumatawa. Di ba nakita mo sa kapag magbi-video kami? Sa picture, yun din. Happy din siya kasi nga successful yung operation. Sabi niya sa wakas, tapos na din. Di ba? So sabi pa niya doon, di ba after operation, gising na siya. Sabi pa ng doktor, after 2 hours, hindi mo na siya mag-standing ovation. Sa ano, kasi pinaano pa yung narcotic, pinapawash away sa body para pwede siya maka-uwi after. So, nag-chat siya sa akin na after 2 hours, mag-ano muna daw sila, doon muna sila doon, at saka kausapin pa siya ng doktor na gumagawa ng kanyang operation. At saka yung, tawag pa nito, after nun, uwi na sila dito sa bahay. So, tinitingnan ko ngayon sa aming location, location ng family namin, kung nasaan na sila. Kasi cellphone, kapag iPhone, makita yung location kung saan yung family mo, di ba? Automatic doon nakalagay. So, andun pa sila pa rin sa Ludenscheid, guys. So, ayun. Pinipray ko talaga yung guys pa na sana magiging okay. At yan yung pina-prayer request ko. Kasi po guys po pala, hindi ko pala po nabangkit sa inyo. Nagbabalik po pala kami sa online Bible study. Online Bible study. Di ba dati nag-online Bible study kami tapos na-stop lang po siya guys. So ngayon, nagbabalik ulit kami. Pangatlo na po iyon. At this week, ako po yung maglilid. Maglilid doon. So, nag-iisip pa ako, nag-ano pa ako sa Bible kung anong topic na maganda para yun ang i-share ko sa aking mga televiewers. So, yun, naghahanap ako kung anong itatopic ko na maganda at saka yung dapat galing sa puso, galing sa Bible, galing sa gusto ko kasi itapik ko sa aking aking online Bible study more personal ba. To give inspiration sa aking mga pinsan kasi yun pala, ko doon. Alam mo yun. So, ngayon, isa yung talaga yung pina-prayer request ko na maging successful. At saka, thank you Lord. Kapag mag-request ka talaga sa Panginoon, ibibigay niya talaga sa iyo kapag may taimtim na puso. Yung taimtim na puso ba na and hindi lang naman na pag mag-prayer request ka, yun na yun. Kailangan mo din sabayan ng believe at faith na everything will be okay. Everything will be fine, di ba? Kailangan din ng hindi pwede na, sige, paregas yan na yun. Kailangan may faith din yung nagpa-prayer request na God is a healer, di ba? Lalagyan ko pala to ng konting water para hindi siya masyadong dry. At yun din pala yung pinipray na sana maging successful at saka tinupad ng Pinoon. Successful talaga. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Di mo kami pinabayaan. Ay, kung wala ka, Lord, no? We don't know. We don't know what to do anymore. Di ba lahat tayo kagas kapag manghihina tayo, lahat tayo manghihina talaga. Sa Panginoon lang po tayo ng lakas. Kasi siya na nagbibigay sa atin ng lakas. Alam mo yung lakas natin? Yung lakas natin na feeling natin, lakas natin to kasi palagi tayo nagtitake ng vitamins, palagi tayo nag-exercise, palagi tayo natutulog ng tamang oras, palagi tayo uminom ng tubig. Yung lakas mo, hindi yun galing sa'yo, galing sa Panginoon ka, guys, ha? Baka sabihin nyo ba, galing ito sa akin, galing sa Panginoon yung lakas natin, yung strength, yung
wisdom and knowledge galing sa lahat sa Kanya. So, hindi man tayo mabuhay dito kung hindi dahil sa Kanya. So, lahat ng ating mga nakikita dito, lahat ng ating mga ginagalaw, galing to sa Kanya. Kaya i-honor natin lahat sa Panginoon, di ba? So, palapit na po siyang matatapos. At saka, salamat din po sa mga prayers niyo guys, na about na maging successful yung operation ni Dad Uwe. Thank you for everything. So, kaya ngayon po, guys, ako po ang nag-iisa nagtatrabaho ngayon sa bahay kasi po wala sila. Kailangan po i-drive ni Dad Egbert doon sa Laudenshay kasi nga po, hindi makadrive si Dad Uwe kasi ikaw daw ma-operan sa to, mag-drive ka pa uwi. Hindi. So, sabi ko, ako na bahala dito sa hotel. Important matters ang uunahin. Okay? Sabi pa nila, buti na Oliver no, andito ka. Kasi kung wala ka dito, Oliver, so maghanap-hanap kami ng tao kung sinong pwedeng magbantay sa bahay, magtrabaho sa hotel. Alam mo, automatic na, alam mo yun, kapag andito ka, automatic na, hindi na kami mag-aalala. Sabi niya, hindi kami nagsisi na kinuha ka namin dito, galing Pilipinas, hindi pa ako inadapt, kinuha ka namin galing sa Pilipinas, na kung sa pamilya pa petition ba kung sa pamilya pa yung ginastusan talaga ako nila, tsaka later on inadapt nila ako. Sabi na hindi kami nagsisi kasi nga iba ka sa lahat. Sabi lang hindi ka marunong nagko-complain ba, reklamador, hindi ka nagreklamador sa trabaho kapag ikaw lang isa, ginagawa mo lahat ng best mo. So, na-proud po sila sa akin kagaya sa mga parents ko. Palagi silang natatuwa kapag mag-isa ako. Kasi nga, sabi nila, kapag ikaw mag-isa dyan sa trabaho sa Hotel Oliver ba, palagi kang nakakuha ng drink guild or yung tip galing sa guest. Pero kapag andito ako, andyan ako, sabi na Dad Egbert, no? Wala. siguro mas maganda ka talaga magtrabaho kaysa sa akin. Gandahan mo dyan. Kaya natatawa yan sila kagaya kasi diba ang mga guest kasi mag-book yan sa booking.com or kahit sa pwede din sa online sa booking.com, sa aming website or direct telephone yung tatawag na. And then kapag magbubook sa booking.com, after yung mga guests na mag-check out, pwede silang mag-review, di ba? So sabi pa Dad Egbert, alam mo Oliver, kapag ikaw lang mag-isa dito, no, ang review natin palaging 10 points. Kasi 1 to 10 man yun, 10 is the highest. 10 points palagi, so overall 10. Kaya matutuwa yan sa sabi pa Dad Egbert, Dad Ubi, ano pala ginagawa mo sa mga guests mo kasi bakit yung ang points is palaging 10? Tapos na, sila, satisfied sila sa ginagawa mo kasi ilagay lang yung kung satisfied sila, friendly, alam mo yung gano'n. Sabi ko, siguro, culture yan ng mga Pinoy na, hindi lang sa akin, but culture yan ng mga Pinoy na we will do our very, very best. And God make the rest. Diba? Diba ka, guys? So, siguro, ganito siguro kami kapag bibigay kami ng trabaho, ginagalingan namin. Hindi lang dahil sa may kita kami. So, minamahal namin yung trabaho namin. Hindi, diba? Kasi minsan nagtatrabaho lang tayo dahil may sahod tayo. Hindi ganun. Nagtatrabaho tayo kasi mahal natin yung trabaho, diba? Kasi kung hindi ko yun, mahal yung trabaho ka, guys. Siguro matagal akong wala dito. Naghanap na ako ng ibang trabaho. Siguro macho dancer na ako. Sabi niya, hindi sila nagsisisi na inadapt ako ka, guys. And then, they are very thankful. Kasi nga po, ako yung nakuha nila. Kaya sabi ko sa kanila, no, hindi naman ako nagtitake advantage sa inyo kapag, kayo, yung kabutihan nyo. Yun na palagi kong sinasabi din sa mga kapatid ko or kasi makilala ko na, don't, and I thank you. Don't ever take advantage sa mga tao na mabuti sa iyo, mga tao na nagbibigay sa iyo ng mga blessings. Hindi mo sa dapat i-take advantage kasi nga po yung blessings na na yung binibigyan ka ng blessings, tapos i-take advantage mo sila. Baka sabihin nila, ano ba ito? I-take advantage yung kabutihan ko. Huwag mo i-take advantage, yung ipakita mo sa kanila na gusto mo talaga yun. Dito po kami ngayon ni Andy, naglakad-lakad. Walking kami ni Andy yun. Tingnan niyo po ang green na green, no? Wow, buhay na buhay. 'Di ba? Naalala niyo mo nung nag-winter dito, wala kayong makita kundi puti to lahat, puti. Ngayon naman, lahat naman ay green. 'Di ba maganda, no? Kasi kapag winter, puti lahat makikita mo. Kapag autumn, siya, parang rainbow ang makikita mo kasi iba't ibang kulay. So kapag summer, green. 'Di ba? Then kapag spring naman, iba't ibang kulay din dahil sa mabulaklak. Diba? Grabe talaga si Lord. Grabe siya mag-create.
At saka lahat talaga may perfect timing. Parang tayo, yung mga pangarap natin, may perfect timing kung hanggang kailan at kailan makuha ang para sa atin, di ba? So, grabe mag-create ang Panginoon. Perfect talaga. The time, when the time is right, the Lord will make it happen, di ba? Sabi niya sa Isaiah. Lakad kami ni Andy, and dadalhin ko po kayo kung saan kami naglalakad. Tingnan niyo, hinihila niya ako. Tingnan niyo. Hinihila niya ako. Andy, wait lang. Katabi lang kami. And, dito kami sa gitna ng bundok. kapag mag-summer ka, guys, na to, sa daming, green leaves, ayan. Kapag nandito kami sa gitna ng bundok, hindi na namin masyadong makita yung dito, Kasi po, natatabunan na siya ng mga dahon. At bagong sibol ng mga halaman. Hindi kapag winter yan, hawan, kaya guys, hawan, hayag. Makita agad yung nandun sa kabilang bundok. Pero pag ganito, wala, matabunan siya. Yan. Isama ko kayo dito guys. Look here. Wow. Ang ganda na, no? Dito lang sa loob ng bundok na to guys, wala ka makitang flowers. Makita mo lang mga halaman, ay mga dahon lang na green. Buhay naman nga dito ang reindeers, mga usa, mga deers, kasi po, green na green, dami lang pagkain, pati mga ibon, ang dami na kakainin. Dami mo pang kakaining bigas. Ay, charot. So, we are here. So, mamaya naman, mag-out of the woods na po tayo. But this time, lakad tayo sama si Andy. Ang ganda po ngayon pa ng kakasayo. Alam mo yung bango nito, dito? Ang bango ng fresh. Alam mo yung oxygen niya? Wow. Alam mo yung oxygen na, wow, sarap dito. Sabihin mo na lang na, wow, sarap maglakad. Sabi ko sa inyo. So, sabihin mo talaga ito na, dahil sa super bango dito ka, guys, gusto mo talaga maglakad-lakad na parang masayangan ka na walang araw na hindi ka maglakad dito. Lagi ka, guys, maniwala kayo sa akin. Kanina naglakad kami ni Andy, no? Ngayon, lakad ko naman siya. Ang ganda nito, oh. Ano to? Di ba ganito tayo na puno sa Pilipinas? Ito, oh. Pine trees ba to? Pine trees to, no? Or pine tree. No, dito, no? Kaya po, malamig ang panahon. Palamig dito. Kasi kapag meron na pine tree daw, malamig daw. Kagaya sa Baguio, di ba? Marami sa ganito. Yun, oh. Wala, oh. Marami mga ahorn trees. Ito, oh, ahorn trees. Itong kulay yellow yan, super yellow kapag mag-autumn or kulay red kapag autumn. Ito naman isa, oh, di ba? Hindi ko alam kung anong gusto niya sa buhay. Ano ba talaga gusto mo, Andy? Happy birthday po pala kay Ate Geraldine na nakalimutan ko po. Happy belated birthday po. Nakalimutan ko po pala i-shoutout siya. Nagpa-shoutout po kasi siya nagpapag-greet po pa. Tapos na-replyan ko na siya. So ngayon ko lang nakalimutan ko. Ngayon ko lang nabanggit sa vlog. Sorry po, late na po ito. But happy birthday and God bless you. Sana marami po kayong mga years na mag-get together ka ng family niyo. And very cliche na po sabihin to, but many more candles to blow, di ba? Many more years pa na makasama yung pamilya mo, long life sa inyo po. And, ayun. May nakukubit po pala sa akin si ate. Kilala niya to, kung mapanood niya to, sabi niya, Oliver, yung vlog mo ba kapag hindi ka gumagamit ng mic, mahina, or audio ko lang ba mahina, or cellphone ko lang ba mahina? Hindi po. Walang mali sa inyo. Ang mali po ang aking camera. Kapag hindi ako na gumagamit ng microphone, mahina po talaga ang audio. Like, for example, mag-vlog tayo, no? Tapos, wala akong camera na ginagamit. Ngayon kasi, meron akong camera na ginagamit para mas marinig niyo ako kasi dito tayo sa labas. And kapag wala akong microphone pala na ginagamit, mahina po. Kasi po itong camera na to, ay wala siyang built-in microphone. Unlike no old camera ko na mayroong built-in microphone. Mabuti naman ito kasi guys, itong new camera ko kasi parang meron siyang noise cancellation kapag gumagamit tayo ng microphone. So mas maganda
Ito, gumagamit ako ng microphone ngayon para mas maliwanag, tawag nito, mas rinig-dinig nyo po talaga ang aking sinasabi guys. Opo, so walang mali sa cellphone nyo, walang sira. Akin lang yung hindi ako gumagamit ng microphone. But, don't worry, gagamit pa na ako ng microphone palagi para mas clear at loud and clear po ang inyong pakikinig sa akin. Kasi po, tayong lahat ay chismosa dito. Ay, charot lang, joke. So, andito na po tayo sa lakad tayo sa kapitbahay natin. Nag-out of the woods na po tayo. Wow. Wala na po tayo sa bundok. Sa kung saan po tayo ngayon ay dito sa kapitbahay namin sa ibaba. Sa itaas pala. So, pauwi po ito ng bahay. Nasa bahay na po kami kayo na malapit sa bahay pero inikot na po namin dito para mas mahababa ang aming lakad ni Andy. Para mas gusto niya talagang matulog ng maaga na hindi kami kinukulit. Wait lang kasi may masakyan dito ba? Wait lang. Hindi ba? Pati, come here. Come here. Hindi, wait lang. Kaya may masakyan dito. Saan na lang. May masakyan dito ba? Mabuti na yung camera ko guys ay maliit siya. Hindi siya masyadong mahalata. Binitbit ko lang. Bitbit ko lang siya. Tapos dinala ko na yung camera. Mabuti na yung camera ay hindi shaky. So, yun ang kagandahan niya. Perfect talaga na ito ang binili ko na camera kasi po it really suits me. Wow. Kung it really suits me naman talaga to. Tsaka malakad ko lang sana na hindi kayo malilito, hindi kayo magugulan sa mga pinagtitingin nyo dyan. Baka sabi nyo ba, Oliver, yung video mo, it makes me crazy kasi po parami kaming mamamatay doon. Ay, para kaming maano sa video mo. Yan siya, oh. Buti na lang. Perfect to na nabili natin. Pero hindi pa to guys. Hindi pa to tapos sa bayad. I mean, hindi pa ako nakabawi dito sa bayad na to. Kaya galingan ako pag-vlog. Damihan. Para ma-return. ROE. Return of investment po tayo. Di ba? So, dito na tayo sa city. Ay, hindi pa sa city. Papasok to sa city pero hindi na tayo papunta doon. So, ito yung namin guys. Ito kami sa gilid ni Andy kasi po. Tapos sa gilid kami kasi kapag doon kami dadaan sa gitna, tapsingan tayo ng sasakyan. So, nasabi ko talaga sa inyo. Ito. May mga halaman para dito na na siya. Ano ginagawa mo dan? Tara. Ito yung bahay kagis na kapag Christmas. Super daming daming mga patwinkle-twinkle dito. Itong bahay na to, daming decoration. Kapag Christmas. Itong pinakamaganda dito kapag Christmas. Kaya dami nilang dito. Basta dami. So, andito na po tayo. Papunta na po to sa bahay. Baka sa mga kapitbahay dito ba? Sino bang kausap ng batang to na wala man tong tinatawagan? Hindi nyo ba alam na nagbitbit ako ng camera dito? Buti lang may microphone tayo kasi medyo malalayo. Marinig nyo pa rin po ako. Diba? Thank you naman. Thank you sa mga naka-isip nito. Itong si Andy na to. So, sabi ko talaga. Here our land. Come. Andy. Si Andy, Uy, dirira. Huwag ka na pumunta dyan. You're out of reach. You're out of reach. Hey, lapit natin sa bahay. Come. Come here. Come.
Malapit na po tayo kasi andyan na yun, oh. Sa labas na po tayo. New York. Ew. Dito na tayo. We're here. Pero ako na nag-iingay dito sa labas ba? Walang katao-tao ka, guys. Kami lang na andito nag-iingay-ingay. Maingay talaga tayo, Andy, no? Sabi ko sa'yo, Andy. Come. Here. Oh, dito pala nakaparke ang idibuz. Tapos ko lang pong mag-take a shower or I just took a shower and then I'm very fresh now. Ano nangyari sa akin? So, kung nagtatanong po kayo sa akin kung nasaan si Dad Ove, yes, nakauwi na po sila from Lodenscheid. And nagtatanong din si Raquel sa akin ba kung kailan ako makapunta doon sa kanila, makapunta sa hospital, magbisita kay Dad Ove. Sabi ko, hindi naman kailangan bisitahin kasi po, uwian man yung operation. For example, ngayon operation, pag hapon, uwi agad sila. So, I think ang nakakaalam lang na may operation ng parents ko, kayo ka guys. And then some of my friends, sila Mami Rose, palagi siya nag-chat sa akin kung kailan ang operation. Palagi siya nag-alala kay Dad Ove. Sabi Mami Rose, kung wala daw kung nandun si Kuya Martin, bisitahin daw nila. But sad to say, wala si Kuya Martin doon sa kanila. So, palagi siya and then I'm so happy, I'm so glad na meron tayong mga friends din na palagi nagtatanong kumusta ako, tinatanong yung kalagayan namin ito sa pamilya. Kahit tahimik ako, kinukumusta pa rin ako. Kasi napansin nila ba na medyo minsan or lately naging tahimik ako sa kanila. Then palagi sila nangungumusta and then I'm so natatouch. It means a lot to me na hindi ako kinakalimutan. Like just one chat na, kamusta ka na dyan? Anong ginagawa nyo? Nangyari sa'yo? So, kauwi na si Dad Ove ngayon, nagdala na siya ng sungkod kasi po, hindi po kailangan. Tapos, kailangan talaga ng sungkod kasi hindi siya masyado makalakad, ang sakit daw. At saka kagais na, yung operation niya kagais, may kulay orange, ay yellow, yung sa operation sa part niya, sa right side na leg, sa knee. So, ano siya doon, yellow. Dahil sa operation daw yun, kagis din. Mawawala daw yun kapag iwawash na siya. Tinanong niya si Dad Egbert kayo na ba na kailan daw siya makaligo. Pwede na ba siyang maligo? Sabi Dad Ove, hindi ka pwedeng maligo, pero pwede kang mag-half bath. Alam niyo po yun, saan narinig nila ang half bath? Sa akin. Kasi dati kasi kapag tuwing gabi na, patulog na ako, sabi ko, sige, I'll go to bed and then I'll take my half bath first. Sabi na, anong half bath, Oliver? Kasi first time na narinig half bath. Sabi ko, mag-half bath ka, i-wash mo yung body mo, pero hindi mo basain ang buhok mo. Kasi po, matutulog tayo, hindi dapat tayo matulog na basa ang buhok. Okay? So, yan pala. So, kanina sabi ni Dad Egbert, pwede ka mag-half bath. Tawa ako kasi ginagamit na din nila yung word na yun na kuha nila from me, di ba? Sabi niya, okay, pwede siya mag-half bath na may init-init kasi dahil sa operation, di ba, guys? So, ngayon, guys, mag-end ako ng vlog. Thank you so much sa inyong panonood, suporta sa aming pamilya, at saka suporta sa aming kay Dad Ove, kay Dad Egbert, na naging maayos ang kalagayan ni Dad Ove, na palagi ko talaga pinipray ang mental health namin, kay Dad Ove, kay Dad Egbert, yung bigyan pa kami ng energy pag hindi kami mahinaan, alam mo yun, bigyan pa kami ng strength ng Panginoon na hindi kami magiging weak. Diba? So, this has been Oliver Cagas, guys. And God bless us all po pala. Stay safe. Cheers.